parang, nung natanggap ko yung Amutya ng session, parang, di naman po ako nag-expect, parang akala ko hanggang doon na lang yun. And sobrang thankful po ako na nasundan po agad siya and movie din po with Andres po. And you, Andres? Yun nga po, parang ako din, di ko din in-expect yung support from the fans, from ang muti ng Sectionitas ngayon sa minamahal sa movie nito. Parang sobrang grateful kami, di ba Ash, na parang the support that we got from the fans and now may movie kaya we just want to do our best for them. Yeah, and teaser pa lang, milyones ng views. Oo. Actually, si Asti naman talaga, kaya napatunayan yung kasikatan niya. Kada post mo rin ngayon, milyones, di ba? Asti, di ba? And even Andres naman, di ba? Pero ikinagulat niyo pa ba yun? Yung dami teaser pala, ang dami na kaagad views. And ang sinasabi nila, paano trailer na? Siyempre po, nagulat po kami. Like, alam ko po, personally talaga na may maraming keepers na naghihintay. Pero hindi ko po in-expect na ganun kadami po yung suporta na makukuha po namin. Kaya sobrang grateful lang po talaga. Ako din, parang hindi ko din in-expect na bigla, yung views was gonna be millions and kahit nung nagising ako the following day, nagulat talaga ako. I was like, oh my God, naka-millions na. So, sobrang grateful kami sa mga fans and lahat na support sa amin. Yeah. And syempre, iba rin naman kilig niya, di ba, Jean, no? Grabe yung kilig sa love team nila, di ba? Oo. Ikaw mismo kinikilig sa kanila. Oo. Kaya nga Kiefer at saka JJ na yung tawag ko sa kanila po. Talaga, oo nga, keeper kasi siya sa sa ang mutya ng section at ang bongga ng Viva One because of that, di ba? Kaya talagang ang bubongga din ng mga bagong shows ng Viva One, di ba? Direct nang sinabing ikaw nga hawak ng minamahal, 100 bulat. Ano po yung naramdaman nyo? And fan din ba kayo ng love team nila? Pinapanood nyo po yung ang mutya ng Section E? Actually, hindi siya ganun kasimple na parang sinabi lang ni Boss Vic na sila yung artista mo. It went through a rigorous process bago napunta sa kanila yung project. Kasi po, the script itself has been existing even before pa magkaroon ng Mutya, even magkaroon pa ng Ash Dress na love team. Ako personally, natutuwa ako kasi alam mo yun, yung hindi ginagawa yung project just because nag-viral yung Mutya. Alam mo yun, talagang dumaan siya sa typical process na okay, meron muna story, and then naging script, and then pinitch muna sa kanilang dalawa, pinitch muna kay Aga, pinitch kay Boss, and then when everyone agrees na okay, maganda gawin yung project na to, saka nagkaroon ng minamahal. Pero, so nauna na nga, di ba, yung script, story, everything. Pero may part yung success ng syempre, ng of course, ng Section E. Kasi kaya nga sila pinartner, di ba? So, yun. So, nung yun nga, tinanggap na si kay Aga, okay, kay Andres Astin. So, anong naramdaman mo, Direk? Very ecstatic kasi hindi naman sa hinahabol natin yung pagiging viral nila sa Mutya. Pero it really is a factor kung bakit very celebrated kahit teaser pa lang. Ako personally, na-shock ako na the next day, pinabillboard na ng mga fans nila. Tapos even yung international fans nila, mga hindi ko naiintindihan na nagsa-Spanish sa TikTok, pinag-uusapan nila yung teaser. So, di ba, parang okay, masaya ako dun sa output ko, pero parang cherry on top talaga na super successful ng love team nila. And I can't wait na bigyan nilang buhay yung mga characters na matagal ko nang naisulat. Pero nag-start ka na? Done na yung movie, Direk? Ano po? Done na yung movie? Di ba, actually mag-shoot pa lang. Mag-shoot. So teaser pala yung The teaser was shot specifically to be a teaser. So this one is announcement of the project pala. Yes, formal announcement na siya, tsaka yung kung kailan siya mag-show. Okay. So kailan siya mag-showing, Direk? Sa September 24. Okay. So nice, no? Pero ikaw, excitement yung naramdaman mo dito. Kasi may mga posting ka before, nagkaka-anxiety attack ka, But this one, sa minamahal, anong naramdaman mo, Direk? Dito, well of course, lagi naman mixed emotions ng kaba. Siyempre nandiyan yung pressure kasi nga, di ba, parang 12 million views yung teaser in one day. Tapos ang daming nag-aabang, parang although confident naman ako sa ginagawa ko, nandun pa rin yung pressure na
gusto mong tapatan yung expectations ng napakalaking fandom ng Ashdress. And at the same time kasi ako personally, ayaw kong maging parang project lang siya na parang cash grab porket viral sila. I really want this project na magpakita ng capabilities ni Ashley at saka ni Andres as actors na kahit mawala, let's say in the future, mawala yung hype ng Mutya or ng pagiging love team, we will see them as serious actors na nagampanan yung performance nila na maayos without depending on hype. Yan, ang ganda na sinabi ni Direk, no, Astin and Andres. Pero parang nakakakaba, lalo na hindi pa kayo nag-start. So, ayan, anong gagawin yung paghahanda before the start of Minamahal? Yan. Nakukonfuse ako, Andres, kasi naisip ko yung may Minamahal ang dad mo before, di ba? Meron siya ganun movie with Aiko, oo. Yes po, may movie siya, kasama niya si Tita Aiko na may Minamahal. Tapos ngayon, kakatuwa na yung first movie ko din, with Direct JP and Ash, Minamahal. At syempre, nag-ready na kami ni Ash, nag-workshop kami, tapos yun nga, it's going to be a fun process and we're gonna learn many new things, especially since bago pa kami, and thank you din to Direct talaga because he's gonna be there to guide us. And Yeah. Yes. Astin, oo, lalo na blooming ka ngayon, ha? Parang there's Makeup lang po yun. alam mo, simulat pa naman ni Ana Pingol sa sa Abante, parang may nararamdaman siyang something sa inyong dalawa na. Siguro sa preparation po, syempre, doon po talaga ako nagfo-focus sa script. Minimake sure ko po talaga na if magte-take na po kami, kabisado ko na po yung script para kapag nagte-take na kami, ang ifo-focus ko na lang is kung paano ko makukuha yung emosyon ng character. Yun po. It's so nice. So we're all excited for Minamahal, 100 bulaklak. 100 bulaklak para kay Luna. Yan, Jean Kylie, thank you. Hinabahan ko kasi almost 2 hours naman ako naghintay. Oo. Sabi nila, there, itanong mo bakit late? Oo. Pero hindi ko na itatanong, di ba? Natutuwa naman tayo na kasama natin ang Ashdress. Kasi pag nandiyan na sila sa harap natin, congrats and good luck sa inyo. Direct, I'm sure hindi ka magpo-post ng na nagkaka-anxiety attack ka kasi nakakatuwa tong dalawang to. Tsaka they're really preparing for this project. In fact, as we speak, parang nakakailang session na kayo ng acting workshop with Sir J. Cruz tama. So, yun po. Talagang pinaghahandaan namin lahat. Yeah. Can I just share? Yes, direct. It's actually just a coincidence na minamahal din yung title nitong project namin. Parang ang decision kasi nila boss na gawing title kung ano man yung mapipiling theme song. And yung napiling theme song, coincidentally, minamahal yung title ng song na yun. So yun, parang ano lang. Kumbaga nagkatapo, eto Oo, na. coincidence lang Yeah, talaga siya. may Pero meaning. parang it makes it feel more destined. Dahil medyo magkapareho yung title ng movie ng tatay niya, Andres. Yeah. Pero yan, good luck and congratulations. Si Direk, ngayon ko na nakita siya na parang mas excited sa pagsisimula ng kanyang project siya. Thank you, Jean Kylie. Yan. Siyempre, ito na yung The June Lalin Show. Tapos na. Okay, bye! Advance dito sa movie ninyo. Siguro Ashtin and Andres, yung paglabas ng teaser trailer, sobra yung hit. Grabe kayong pinag-usapan online. How do you handle the pressure and expectation ng Ashdress fans sa pag-release nyo ng first movie ninyo? Ashtin. Ako nung una hindi po ako nape-pressure nung sinushoot namin yung teaser shoot. Parang mas focus lang ako sa kung ano yung dapat gawin. Pero nung nilabas po yung trailer, tapos yung teaser, tapos grabe yung views, grabe yung daming mga comments na parang ina-expect nila sobrang ganda, ganyan. Parang na-pressure po ako ng konti na kasi parang dumating ako dun sa parang kailangan ko magawa ko ano yung ina-expect nila. Pero nung nakuha ko yung sarili ko na iniisip yung ganun, parang tinigil ko agad. Kasi kapag ako napasukan ako ng pressure, nawawala po talaga ako sa focus. Parang mas nadadoubt ko po kung ano yung kaya kong gawin. Kaya pinili ko po talagang alam mo yun, mag-focus po sa kung ano yung dapat kong gawin, sa kung ano yung mafe-feel ng character, para kapag po ginagawa ko na po yung, kapag nag-take na po kami, mas magagampanan ko pong maging si Luna para mas ma-feel ko ng audience kung ano yung nafe-feel ng character. Ikaw, Andres.
ako naman, nung lumabas yung teaser, parang, syempre naman may pressure din kasi first lead role namin to at first movie ko din to. Pero, importante din yung pressure na yan kasi kung gusto mong gawin yung a good performance or if you want to be on top of yourself talaga, you need that pressure. And I think, nakaka-help naman din. And syempre naman, kinakabahan din ako pag, minsan pag may work, gano'n. But I think that type of pressure is what helps you. Kaya, yun. Good thing ginamit mo yung pressure para sa motivation. Direct sinabi mo kanina parang ayaw mong gatasan yung kasikatan ng Ashless for this movie. How will you make sure na itong movie na to ay hindi maging quote and unquote fan service lang? And makita talaga yung lalim, not just their acting prowess, but the story itself. Ayun lang, parang focus lang talaga dun sa craft itself. I'm sure naman meron pa rin scenes na kakikiligan ng mga fans nila, pero ayun nga, ang mas priority ko is how to tell the story truthfully and beautifully. And yun nga, yung pamantayan ko dito is, pag halimbawa, 5 to 10 years after maipalabas ng pelikulang ito, at let's say, humupa na yung hype ng love team nila, sana naman hindi, pero let's say, mangyari nga yun. Kumbaga, kung papanoorin siya ng casual viewer na hindi part ng fandom nila, magagandahan pa rin pa ba sila sa pelikula yun. So yun, I'm trying to make the answer yes. Parang yung nangyari sa May Minamahal nila Aiko at Aga. I mean, lumipas man yung movie, it was an Classic. award-winning movie, classic, box office, at grabe rin yung, yung papuring for that movie. And hopefully, mangyari to sa Minamahal. Oh, actually, nung pinitch ko yung project sa Mulak family tsaka kay Ashley, di ba sabi ko, if there's one word na magdi-describe ito sa project na gusto kong maging siya, I want it to be timeless. Okay. Thank you, Direk and Ashless. Congratulations. Thank you po. Thank you for your questions. That was Von Polinario of TV5 Digital. Our next question will be coming from Standard. Ay, hello po. Hello po. Hello. Congratulations, Direk, Ashton and Andres. So ito pala yung ginigate-gift ni Andres last na interview sa kanya na project with Ashton. So ito na yun. Question ko lang, marami fans yung natuwa at na-surprise na magbabalik tambalan kayo as Ashton, no? And sinasabi na worth it daw yung paghihintay nila. And ang daming nakamiss din sa inyo. Pero kayo, kamusta yung unang pag-shoot nyo ng teaser? Same pa rin ba yung chemistry or may ilang ba since last time na nag-shoot kayo as JJ and Kiefer? Para sa akin, same pa rin yung working dynamic namin ni Ash kasi yun nga, getting the chance to work with a great artist that is Ash and parang getting the chance to work with her again in this project, who wouldn't ask for that, diba? Someone you already know and someone that's very good at their job, so yun. How about ni Ashton? Ako din po, same pa rin po. Kasi parang, nung nagkita kami for the teaser shoot, 1 month or halos 1 month tayo hindi po kami sa, diba, sa mga NFT. Diba? Yun po yung last namin pagkikita. And ayun, na-surprise din ako na parang kahit pa paano, same pa rin po yung bonding namin. Kasi sobrang mabait din po talaga to si Andres. Natawa si Andres, mabait to siya. Mabait siya. Pa? Yes. Hindi ka ba naniniwala, Andres, na mabait ka? Mabait talaga ako po. Good boy. Okay, my next question is, sa press release, minention na si Luna, pinapursue siya ni Rafi kasi si Luna hindi siya naniniwala sa love. So, kayo dalawa ba naniniwala kayo sa love? Ako, oo. Sobra akong naniniwala sa love. Kasi kapag love yung sinishare mo, parang yung energy positive lang, parang maganda lahat, makisalumuha sa mga tao, gano'n. Yun nga, I think love is parang one of the most powerful things in the world because, every day as humans, we want to love and we want to feel love and in anything that we do or want to achieve in life, kailangan mo ng love in order to achieve those things. So, yeah, I think love is very important for all of us naman.
Kayo po, Direk, what is love for you po? Wala akong specific definition ng love, but I know it when I see it. I see love when my parents take care of me nung bata pa man ako, tsaka hanggang ngayon. I see it when a friend is concerned over my well-being. I also see love kapag, halimbawa, sa sarili ko, I advocate for myself. So, ayun, hindi ko alam yung specific definition, pero I know it when it's there. And there is love in between them. Ito ba kaya Andres and Ashley? Anyway, also, minention din sa story, na yun sa storyline na is like, nag-alay si Rafi ng 100 bulaklak para kay Luna. Ano yung mga willing nyong ibigay for love din? Ang hirap naman ng question, no? Anong willing kong ibigay para sa love? Yes. Ano kaya? Lahat. Tayo ng sagot! Ako na yun yung answer ko. Yeah, lahat. Kasi para sa akin, in life, you need love talaga to achieve your passions. You know, if you're really passionate about something, that means, you know, you truly love it. And, you know, anything that was even ever invented sa buhay, sa life, talagang it came from out of loving it, loving whatever material that was, or kung ano yung idea nun. So, I think love is super important. Same din po lahat, para alam mo yun, kapag alam mo binigay mo lahat, wala kang pagsisisihan sa huli. Wow. Ayan, so thank you so much and congrats again, Thank you. Ashley, Direk. Thank you Thank you so po. Andres. Thank you. That was Angelica Villanueva of Manila Star. How would you describe yung chemistry ng Ashdes po ba? Palagay niyo ba mahihirapan kayong ilabas yung chemistry na considering na nagtrabaho na rin po silang dalawa, nagkasama na rin? Okay, ang basis ko lang is yung nakita ko nung nag-shoot kami ng teaser kasi it's really the very first time na nakita ko sila magkasama. And what the word I use to describe sa chemistry nila is it's organic. Hindi siya pinipilit. Parang halimbawa, kung iwan mo lang sila dyan, walang cameras, kung ano man yung closeness nila doon, it's the same magic that they bring when in front of the camera. So yun, genuine, organic yung ano nila, chemistry. And because of that, parang 50%, they've already won the battle. The rest is ano na lang yung mga technical aspects ng acting. And then, direct konting kwento, yung movie, what is it all about? What can you share? Itong Minamahal, 100 Bulaklak para kay Luna, it follows not just the love story, but the life story of two high school students, si Rafi at si Luna. So itong pelikula, without spoiling anything, it's like an examination of what the Gen Z/Gen Alpha youth, how they experience love, how they experience relationships. Kasi iba na kasi yung pananaw ng mga kabataan ngayon when it comes to love versus sa ating mga medyo may edad na. Parang kung dati kasi yung mga older generation, or at least kung paano ipakita yung romance sa movie, di ba parang ang puno-dulo ng lahat ay pag-ibig, ay ang pagkakatuluyan ng dalawang couple. Ang mga kabataan ngayon, base sa studies and my observation, ano na sila, praning sila sa pag-ibig, or takot silang umibig, takot silang pumasok sa relationship. So itong pelikulang ito, ina-examine niya yung specific experience ng Gen Z at Gen Alpha when it comes to love. So susundan natin yung kwento ni Rafi at ni Luna from grade 12 hanggang sa mag-college sila. So parang magiging spectator tayo sa ups and downs ng relationship nila, ang shifting ng values nila habang nagmamature. So yun po ang pwede kong i-reveal at this moment. Okay, pero direct, wala naman siyang, may connect ba siya sa 100 awit para kay Stella? Kasi may 100 din. Ang connect niya is more of sa tema. Sa tema. Kasi yung 100 tula para kay Stella, ganun din siya eh. Parang love story siya na may halong coming of age. Ito yung mga pelikulang after mong panoorin, magdinilay-nilay ka tungkol sa sarili mong buhay, sa sarili mong decision sa buhay. And ganun ko siya kinoconnect dun sa iba kong mga 100. Kasi gumagawa ako ng parang
Jason Pollack sama ng cinematic universe. Pero romance drama, yung tema, yung genre. And then, thank you Derek. Kay Ash Des, ano yung mga love story na kinagiliman yung panoorin? What can you, ano pwede ikwento ng mga love stories na paborito niyong pinanood of late? Favorite mga love stories. Kung dito sa Philippines, sabihin ko yung... Actually, yung love story ng parents ko, yan yung favorite love story ko. Okay. At kung sa Western naman, sasabihin ko siguro Meet Joe Black. Okay. Favorite movie ko yan about love. Kasi iba din yung approach nila tungkol sa love doon, but great ko din yun. Okay, Ashley. Ako po, mahilig po talaga ako sa mga K-drama. So yung parang last na napanood kong love story is yung Lovely Runner. And yung pinaka-favorite ko talaga simula noon pa is mga Walk to Remember. Okay. Maraming salamat. Thank you so much po. Thank you po. Thank you. That was Bobby Ricantina of Manila Bulletin. Our next question will be coming from Alan Sancon of Stars Photo. Hi, congratulations, Direk. So much po. So yung first question ko kay Direk. Direk, tanong ko lang kasi from Mutya ng Section E, di ba? Parang medyo high school teens sila doon. Di ba? How mature yung kanilang character? Kasi sabi mo hanggang college, di ba? How mature yung kanilang character? And syempre, parang meron din, parang may mature, na rin scene na rin dun sa may Section E, yung kissing scene nila. May aabangan din ba dito na intimate scene nilang dalawa? I mean, kissing scene. Meron, syempre. Pero yung circumstances surrounding those intimate scenes, yun ang kailangan nating abangan. Siguro, ang difference kasi nitong Minamahal kumpara sa Mutya na Section E. Since yung Mutya, parang Wattpad adaptation siya. If you're a reader of Wattpad materials, kasi di ba very larger than life, para siyang teenage fantasy. Ganun yung yung Mutya. So, for Minamahal, ang approach naman natin dito mas realistic. So, ano nga ba yung point ko? So, ang point ko lang is, although nandun pa rin yung romance, we are using a more realistic, mature point of view dito sa pelikula namin. Thank you, Direk. Sa Ashless naman. Sa Ashless, tanungin ko, yun, parang kumbaga, ready na yung mga fans nyo to have your kissing scene big screen naman, di ba? So, dun sa napanood din namin yung kissing scene ninyo. Pero kayo, parang, what can you offer dito sa mga fans nyo dito? Kumbaga, paano mahihiwala yung character nyo dun sa Mutya ng Section E, dito sa character nyo dito? Ano yung ipapakita nyo mas kakaiba at mas mature? Siguro po, ako hindi ako masyadong mahihirapan kasi alayo po talaga ng character ni JJ kay Luna. And masasabi ko lang na ganun pa rin, ibibigay ko rin talaga yung best ko para maramdaman nila kung ano yung nararamdaman ng character. And para, makikita po agad nila kasi sobrang layo po talaga ng ugali ni Luna kay JJ. And ayun po. Si Andres. Ako naman po kasi si Kiefer naman, dahil din na Wattpad, galing sa Wattpad series yung Mutya, parang yung character ni Kiefer mas may pagka-caricature kasi mas exaggerated, like yung pag nagagalit siya, diba kasi si Kiefer parang bad boy siya. Malayo yun kay Rafi kasi si Rafi, para sa akin, medyo close sa personal character ko kasi mas mabait si Rafi compared to Kiefer, diba? And yun, so the difference is very big talaga, but talagang gonna give what I can give justice to the character na si Rafi. Thank you very much and congratulations. Thank you po. Jean. Thank you po. Thank you. That was Alan Sancon of Stars Photo. For next page, Ms. Dalian Carvajal of Philippine Star, Roldan Castro of Abandoned Night, June Nardo of Marites University, and Ambet Nabus of Marites University and Hata. Our next question will be coming from Kate Adhar of Random Republica. Thanks, Jean. Good afternoon. My first question for Ashless.
Kasi related to the title, Minamahal, when it comes to love, ano yung language of love din? Merong words of affirmation, acts of service, physical touch, gifts, saka quality time. So, as a receiver and giver of love, ano yung language of love? Ako parang lahat. Lahat. Hindi kasi, feeling ko lahat. Kasi parang, halimbawa, kung ano yung natatanggap mo, para sa hanapin, para kasi hinahanap mo kung ano yung hindi mo natatanggap. So feeling ko lahat tayo, parang yung love language natin, parang kailangan natin yung lahat. Kailangan natin ibigay, kailangan natin ma-receive, gano'n. Ikaw, Andres, specific. Ako naman yung love language ko. Sa tingin ko I think it's like acts of service. Parang gano'n. Parang mas na-appreciate ko na, for example, like if someone does something for me without having to say it, parang mas natutuwa talaga ako kasi I didn't have to, remind or anything. Or kahit ako, like, I love to, do things for people and make other people happy, kaya acts of service para sa akin. Thank you. And for my second question, for Direk, kasi you wrote this story, can you share with us yung journey niyo sa pagsusulat? Gano'n niyo siya katagal na isulat? Ano yung inspiration? So, 2023, I pitched this project sa Viva. And parang ang intention ko kasi, kung napanood yung isang datula para kay Stella, college yung setting na, di ba? So ngayon kasi since nauuso yung mga high school setting na movies, I wanted to make a high school movie stamped with my very own branding. Kasi yung mga romance movies ko, lagi silang hindi siya parang pure love story lang. Lagi siyang love story sa context ng growth ng individuals. Parang ganun. So, ayun, basically gusto kong gumawa ng high school romance movie na merong tatak ko. So, ayun nga, nung pinitch ko yun, hindi pa nag-aartista masyado si Andres. If I'm not mistaken, tama ba? 2023? Oo, tama, Direk. Yung time na yun. Well, I just had this hunch na feeling ko magiging future star itong si Andres. So, kung titignan niyo yung PowerPoint na pinresent ko sa Viva nun, talagang si Andres ay nakalagay. Kaso, at that time, siguro iba pa yung plans ng Viva for Andres. Ang naalala kong directive ni boss nun is, sige, gawin niyo yung project na yan pag hinog na si Andres. So, for 2 years, nalagay lang sa shelf yung project. Pero kumbaga, kahit walang kasiguraduhan yung project, I just wrote it. Kumbaga, I just wanted to create it regardless kung ma-produce man siya or hindi. And then, nung hinahanapan ako ng possible project for Andres and Ashley, ito yung pinitch ko. Na super nagustuhan ng dad ni Andres. Natutuwa nga ako Si Sir Aga talagang excited siya for this. Nung nabasa niya yung script, talagang he couldn't stop messaging me on Viber na napakaganda. Tapos di ba sinasabi pa ni dad mo na na kung siya lang daw yung parang younger, gusto niya siya yung mag-artista sa nga. Tama nga. Kasi my dad really likes the story, di ba, Direk? And parang nung when we read it, parang we were so excited. And kasi maganda talaga yung story, kaya yun. Ayun, natuwa lang ako. So, ganun yung naging journey nung script ko. Thank you. Thank you, Direk. Thank you. Thank you Thank you po. po. Thank you. That was Kate at the Heart of Random Republica. Up next, we have Jojo Panarigan of Rider PH. Kay Ashton muna. Andres. Ashton, anong pinaka-lovable trait ni Andres and Andres kay Ashton? Siguro yung pagiging thoughtful niya sa lahat. Yung hindi po siya like namimili kung sino din yung tatutuhin ng maayos or hindi. Basta sa lahat talaga. Ako, kay Ash, siguro yung trait na parang wala siyang kaarte-arte kung kahit saan naman. Super humble siya, super down to earth, parang super go with the flow lang si Ash. And she doesn't ever show any attitude. And she's always nice to kahit sino naman. So, Follow up lang dun sa question ko na to. Not necessarily with each other, anong trait sa opposite sex ang pinaka nakaka-fall sa inyo? sorry po? Anong trait sa opposite sex ang pinaka nakaka-fall sa inyo? Yung nahuhulog yung loob mo?
Ako siguro sa parang thoughtfulness din, yung acts of service, but more sa parang kung mabait yung tao talaga, kung kahit sino naman yun, kung mabait yung person, kung kahit sino. O shame din po, yung tinitingnan ko din talaga kung mabait po yung tao. Kasi nakakatakot pag hindi. Parang kawawa. Ugali talaga. Opo, galit po talaga. Last question ko kay Direk. Direk, na curious ako kung bakit bulaklak ang nabili yung parang tool for the story to move forward. Ay lang, kasi throughout the movie, yung acts of, yung language, love language ni, ng character ni Andres dito is by giving flowers to the people he loves. So, parang ginamit ko lang device yung flower as para makita mo yung journey ng relationship nila. Na at first, binibigyan niya ng bulaklak out of gratefulness. Then, next, binibigyan na niya ng bulaklak kasi nililigawan niya. And then, binibigyan ng bulaklak kasi love niya. So, yun lang ang device na ginamit ko kaya isang daang bulaklak. Pero sa personal niya, walang special about flowers. Sa ano po? Sa personal niya, walang special about flowers or significant sa buhay niya. Buhay ko? Well, personally, mahilig din naman ako sa plants in general. So, I just wanted to, to use that device kasi visually ang ganda niya. Salamat. Thanks, G. Thank you very much for your questions. That was Jojo Banaligan of Ryan Carvajal of Philippine Star. Hi, Jean. Welcome back. Long time no see. For Ash and for Andres. Hi, Andres. What's the crazy, parang antos lambo, what's the craziest thing you did for love? Too crazy to mention. No? Ang hirap naman. Hindi ko maisip ka agad. The craziest thing I did for love? Yung love mismo talaga. I think love is the craziest thing I've done for love. Kasi parang, when you're feeling love talaga or feeling these emotions, it's a crazy thing, diba? It's never flat, it's dynamic talaga, So, yun, loving is the craziest thing I've done for love. Ako naman po, siguro yung pinipilit mong intindihin yung mga bagay na hindi mo maintindihan. Yung parang kahit hindi na siya nag-make sense, parang tinatry mong mag-make sense siya para lang hindi mawala. Yung mga ganun. Pugot. Wow. Si Andres ba yun? For Direk, kung i-compare mo sa bulaklak yung tandem ni Ash Dress, what flower would it be? Pang beauty pageant question. Siguro puting rose. Pure. Kasi, di ba, rose siya. So, parang rose kasi symbol of passion. Pero gusto ko siyang maging white instead of red. Kasi parang ang pure and genuine ng pagsasama nila. Pero wala pa naman mga tinik. Kasama yun. The thorns of the roses. Pwede. No. Pero yung thorns na yun, di ba, minsan kahit alam mong merong risk na masuksok ka, bibigay mo pa rin kasi mahal mo. Hindi mo maamoy yung flowers without holding the thorns, something na. Thank you and good luck. Thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you. That was Miss Dalian Carvajal of Philippine Star. Good afternoon. Sino po? Okay, kanina tinanong kasi Direk kung anong klaseng bulaklak kayo as love team. Ikaw, Andres, kung isang bulaklak si Astin, ano yun? Kung isang bulaklak si Ash, ang sasabihin ko, Ang sabihin ko, white rose din. Dahil si Ash, yung rose nagsisymbolize niya ng passion, and especially yung white rose, mas sa purity din. So ang sasabihin ko, white rose dahil, yung passion ni Ash, passionate siya, at pure din siya. Okay. Then, yes, Astin, anong reaction nito? Para di ako maligaw, white rose na lang. kasi parehas talaga. Kasi si Andres din, sobrang genuine niya talaga na tao. And kung yun talaga yung pinakamalapit din sa kanya. Okay. Gusto ko lang malaman ang reaction nyo
na sinasabi nila threat daw kayo sa ibang love team, sa mga existing love team sa ibang mga network. Anong reaction niyo doon? Threat. Threat. Di namin naman iniisip na threat kami ng ganun kasi in this industry we're all just working and we're all doing our own part and we have our own jobs and we just want to give our best and do our best for the people that support us and that want us to be there. We want to give it our best for them. Ako din po, hindi ko po naisip na gano'n and hindi ko rin siya iniisip. Parang wala akong iniisip na competitor sa showbiz. Parang lahat sila niroot ko kasi naniniwala ako na kung ano yung para sa'yo, kung ano yung para sa kanila, yun yung para sa kanila. Okay. Yes, and also for the other love teams then like we look up to these people then because they have their own experiences and they're also working kaya we understand them and we really appreciate that. Okay. Last question ko, Andres. Kung halimbawang maglambing ka or may tampuhan kayo ni Astin, ilang bulaklak daw ibibigay mo? 100 din ba? Anong klaseng bulaklak? Siguro 200 na lang na white rose. Talaga. Yun. Ikaw, Astin, nakukuha ko ba sa bulaklak? Hindi ako mahilig sa bulaklak talaga, pero yung thought na binigyan ka ng bulaklak or yung purpose or yung intention nung pagbigay, mas dun po ako na parang yun yung na-appreciate ko. Okay, thank you. Thank you. Thank you. That was Thank you Roldan po. Castro of Abandoned Tonight. Up next, Ano suporta binibigay mo as a love team? Di ba? Ano suporta binibigay mo kay Astin? Kasi nga just recently, may mga natatanggap siya, di ba, gandang comments. Now that may movie na naman kayo, may first movie nyo together, check na mas marami kayo matatanggap na hate comments and everything. Ano support binibigay mo? Pag mayroong ganun sa Kami ni Ash naman, we support each other din kasi she's my partner dito sa project nito and kahit sa Mutya, we've been supporting each other. Close din kami, diba? We're close friends and diba? Hindi pa ba? Hindi pa ba kayo? So we support each other, we're nice to each other, we're friendly to each other and parang we just help each other out. Ano naman ang nararamdaman mo sa pag-suporta ni Andres at yung pagtatanggol sa iyo ng Viva? At ano ba yung ibinabato sa iyo intriga para masaktan ka? Wala nang, kasi ako kay Andres, sobrang thankful din ako kasi malaking bagay din po yung may mga friends ka na mapagkakwentuhan, ganyan. And sobrang thankful ako sa mga taong willing po talaga makinig. And sa tungkol doon, parang wala lang po, natatawa lang po ako kasi kapag siguro kung totoo siya, masasaktan ako. Buti naman din. Opo. Hayaan mo lang yung mga passion na yun, mga haters mo, di ba? So after this, kaya magkain laban na kayong dalawa. Ano po ulit? After filming this film, siyempre with Direct Jason, marami kayong mga romantic scenes together. After this, magkain laban na kaya sila, Direct? Sila lang ang mga kasagot. Sagutin nyo nga. Padayo sa... Ako naman, si Ash is she's my partner dito. Parang nag-stutter kayo. Parang nauutal ka. Di po. Hindi pa ba? Sige. Yun nga, sasabihin ko nga si Ash, we support each other talaga from Mutya and now sa Minamahal with Direct and parang we're very professional with each other talaga and we know what's right and what's wrong and we work well together. Yun ang importante talaga. And si Ash is also amazing to work with din kaya yun. How about you, Ash? Ayun po, pinaprioritize po talaga namin kasi ngayon yung work and sobrang thankful po kami sa mga blessings na natatanggap po namin. Kaya kami, mas gusto po talaga namin mag-focus po sa work. Kay love in love naman siya. Po? Kay love in love. Kay love in love. Kay love in love, di ba? Siyempre naman, oo. Di ba? Di ba? Di masama, di ba? Good luck, Kyrie, Movie lang yun, Thank you po.
Thank you. That was June Nardo of Marites University. For our next question, we have Ben Napus of Marites. Hello po. Yeah, good afternoon. Congratulations sa inyong dalawa. Eto na yon. Asa inyo pala? First question ko sa inyong dalawa ni Andres and Ashley. Magiging, ito na ba yung sign or signal na officially love team na talaga ang Ashley dito sa Minamahal? Kasi, di ba, ang fandom, let's admit it, ang dami-dami mga talo-talo, diskusyon, away-away kasi sinasabi nila hindi pa official. Will this make the love team official between Ashton and Andres? Para sa amin naman, I don't recall or I'm not sure paano nagiging official yung mga love teams or ganun. Pero as for now, ang alam namin is, we're working together and we were blessed with the opportunity to, do another project instead of Mutya now with this. So, parang we respect each other very well and, it's great to work with Ashton. Kaya yun. Ashton, your take? Ako ganun din po. Sobrang thankful po ako and sa lahat sa nabibigay na project po ngayon. And if ever man po na magkaroon si Andres na ibang work or ganyan, I'll be here pa rin. Supportive pa rin po ako sa kanya. Paano niyo tinitake yung mga overzealous na mga selosong mga fans ninyo? Kasi gusto makita kayo dalawa lang. Yung iba naman gusto makita sa iba naman. So, how do you handle this kind of Well, yun nga, that's for them to decide and all, but the point is, the reason baka they act that way is maybe because it's out of love, of course. Siyempre, diba? Yun yung point yun, parang it's out of love because they care for us so much and we care for them din and we appreciate talaga yung support nila sa amin. Ashton, ikaw din sagot. Ay, sorry. Ako ganun, same lang din po kay Andres and lagi namang siguro may iba-iba pa rin po kasi talagang opinion yung mga tao. May gusto. Especially your fans, yung supporters niyo. Ganyan, opo. And siguro mas pinipilit na lang din po namin intindihin yun. And so syempre at the same time, thankful din po talaga kami kasi alam namin na ganun sila kasi mahal nila kami. Kasi yung iba sobrang nangingialam na no? Yung sobrang, okay, nagdidictate. Anyway, direct question ko, kasi naging formula na sa mga love story, mga young love na ganyan. Yung mga kwento, rich boy meets a poor girl or vice versa, ganyan-ganyan. Tapos yung may mga conflict sa family. Without giving too much, ano po yung maaasahan namin dito dahil kayo rin ang nagsulat? At yung mga bagong touch, kumbaga, sa henerasyon ngayon na puro social media na po tayo. Dahil ang sabi ko kanina, yung mga younger generation kasi ngayon, hindi sila parang, hindi puro dulo ang pag-ibig. Ang mga kabataan ngayon, finifigure out nila paano pwedeng magkaroon ng pag-ibig without sabotaging or abandoning yourself. Dapat yung pag-grow mo as individual, hindi siya masacrifice just because of the person you love. So, itong mga ganitong bagay yung gusto kong i-capture dito sa pelikula ko. Walang hindi siya yung pelikula na merong kontrabida, merong bida. Yung characters ko, wala silang moral high ground. Because as young people, yung characters ko, di ba, pwedeng nagmamahal sila, pero it can transform into something toxic. Di ba? So, what I want the audience to see in this movie is how love can be something beautiful yet messy. So, yun, parang ang mas goal ko dito is makita ng mga tao yung journey ng dalawang characters nito while navigating through life with all their traumas, with all their fears in life, with all their ambitions. Parang ganun. And since malaking bahagi yung bulaklak dito sa story mo, may mga particular kind of flowers ba dito na i-highlight sa story ng love story nila? Well, pinaplano pa namin, pero I'm asking my production designer kung pwedeng mag-prioritize ng mga indigenous flowers para ma-promote din naman. Kung ano man yung mga indigenous flowers natin, mga waling-waling. Para diba, meron din tayong konting ambag sa lipunan. Correct, tama naman. Last question, kay Andres.
Kasi kumakanta, magandang boses. Maaasahan ba natin o maririnig ba ng mga manonood nitong minamahal yung singing voice ni Andres? So magiging part ba na may kantahan or harana something dito sa movie na to? Maybe. Maybe. No, well, tingnan natin. We'll see. Tingnan natin. Surprise na lang. Tingnan natin. Okay, thank you. Good luck. Okay, thank you, Jean. Thank you. Thank you. Thank you po. Thank you. That was Ambed Nabas of Marites University and Hado. But before we proceed on to the next question, I think kailangan mo na mag-CR ni Ashton. But we'll wait for you. Don't worry. Pero mag-move on na tayo if you have a question for Direct and Andres. Alright? So for our next question, we have Alan Policarpio of Inquirer. Hello po. For Direct muna, what do you think makes this film parang a perfect launching vehicle for the two of them? I think it's perfect to launch them kasi galing nga sila sa hype ng mutya ng Section E, which is yun nga, larger than life, medyo caricature, pero guilty pleasure siya ng marami. So, parang tinitignan ko siya as a possible next step sa career nila. Diba? Parang instead of doing the same thing, this project will allow them to explore, more mature themes, and therefore yung acting nila mas mapipiga. Kasi grabe yung acting range na kailangan ng pelikulang ito. Like for example, yung character ni Andres, from loner, magiging sad boy, magiging boyfriend material. So, ayun, perfect ito kasi parang malalaunch sila as serious actors independent of their characters sa Mutiana section. And Andres, how do you feel about that? Do you think that with the experience you've had so far, you are now parang ready or equipped to make that next step? Of course, there's still many things that I have to learn din kasi bago pa din ako, and there are a lot of things that I do want to learn talaga, and I do believe that this is the next step in not only improving my skill set as an actor, but also overall in the industry and at work. So this is gonna serve also as a learning opportunity talaga, and getting the opportunity, like I said, to work with Direct, who's gonna guide me. Yan. Pero how are you finding acting showbiz so far? Do you see yourself? Parang are you at the point where you can say you want to do this long term or you want to do this more seriously? Hello, yeah. Okay, definitely yes. In terms of acting naman, I want to improve my craft. I want to really show people talaga that I can act and that I have range and I'm versatile enough to portray these roles that are, polar opposites. Like coming from a character that is Kiefer, that is a lot louder and larger than life, now turning into this character that is Rafi, who's a lot more quiet and more conserved with himself. It's definitely a switch and a big leap that I want to show, and I think it will be able to parang show the acting range that I would like. And you think yung character mo ngayon, do you feel like mas closer siya sa real personality mo, or? Actually, alam mo, nung nag-pitch si Direct ng project, after I read the script, I was really thinking alam mo, parang this character, si Rafi na to, it's super close to how I am as a person. Parang I used to compare it to when I was back in high school. Yung character na si Rafi na super quiet, he's reserved, pero parang he's invisible but he's there. But I don't wanna spoil too much din, but Kasi na wala pa kasi si Ashley. But sabi kasi ni Direk kanina, yung nakikita niya sa chemistry niyo is very organic. Parang iwanan niya lang kayo sa isang lugar. And it's the same that we see on screen. Pero kayo ba, when you're just left alone, parang ano yung mga bagay na pinag-uusapan niyo? Ano ba yung mga common interests niyo that you think allows you to connect with each other? I think maybe we talk about a lot of things sa set on work. Usually naman about work kasi we're on working, diba? Kaya yun, parang we're able to bond naman a
in a lot of things, and we have a lot of similarities din, and yun nga. Alright, thank you. Thank you. That was Alan Policarpio of Inquirer. Up next, we have Erwin Ogawa. Kayo. Ikaw rin ba, workshop ka, acting workshop ng dad mo? Ako naman, hindi masyado po, kasi parang when he doesn't like directly workshop me or kahit si Tash naman. Pero if we ask him din na, Dad, sa tingin mo, anong pwede dito sa eksena nito? Parang may insight din siya talaga, and he knows from his experience din. So it's nice to have another opinion din sa sequence, diba? Sa eksena, sa attack ng scene, and yan. So it helps. Pero di ko naman sasabihin na workshop niya ako, like, kasi talagang hindi. So, singit-singit lang, okay. So, since connected sa Bulaklak to mga movie, when was the last time na nagbigay ka ng flowers sa isang girl? When was the last time? The last time I gave flowers was actually dito po sa dito din sa Viva Cafe, yung fan meet namin ni Ash. Parang ni Ash din. Months ago yun sa Mutia po. Yung time niya. Parang may video ata yun sa online. And ilang months na rin kayong magkakilala, magka-work together ni Ashley na gano'n yung nakakilala ang isa't isa? Anong pinaka-best description mo ni Ashley? Best description? Kay Ash, yun nga, yung sinabi ko kanina na wala siyang kaarte-arte ng kahit ano. Marunong din siya makisama sa kahit sinong tao, and sobrang mabait si Ash sa kahit sino naman yun. And she's very, very thoughtful din for the other people around her, and yun, mabait siya. Thank you and good luck sa movie. Thank you po. Thank you. That was Erwin Ogawa of Anong Ganap. Up next, we have Miss... Okay, kay Direk. Hi. Hello. Direk, parang may pension ka for 100, ano? Saan nanggaling yun? If you don't mind. Yung 100 lang for me as writer, it symbolizes the greatness of a person's love sa isang tao. So, yun lang naman po ang dahilan. I equate 100, yung number na 100, sa greatness ng effort, sa greatness ng pagmamahal. And kung titignan niyo itong mga pelikula ko na may 100 sa title, ganun lagi yung characters. They fall in love, give it their all, and learn something from it. Direk, sasaktan mo ba kami dito? Depende. Depende. I mean, yung mga tao, ganun nila nakikita yung romance films ko na mapanakit. Pero kasi ako, parang depende kasi sa tao eh. If you value a relationship more, and nagkatuluyan sila, of course, masaya ka, di ba? Pero kung mas binavalue mo naman is personal growth, pwedeng maging masaya ka kahit hindi magkatuluyan kasi nga, mas binavalue mo yung personal growth. So, for this movie, of course, iba natin alam kung paano siya mag-e-end. So, it's something that people will just have to know by watching. And, I don't know kung spoiler, pero is this designed to have a sequel parang 100 tula? Pero sana kung meron man hindi 8 years, wala namang ganong plano. Kasi like for example, yung sequel ng 100 tula para kay Stella, it wasn't really planned. Parang hinayaan lang namin yung pelikula to take its course. And then eventually, parang napag-isip-isip namin ng Viva na pwede pangdugtungan yung kwento, saka lang namin ginawa. So ito, ganun din. Wala naman kami iniisip na sequel. We just want Minamahal to be beautiful on its own, and then let's see where it goes after mapalabas ng pelikula to. Thank you, Direk. And sa Ash Dash, gusto ko lang malaman kung how are you taking everything, yung showbiz journey niyo, nalulula ba kayo? Nabibilisan? Or calculated expectations ba na ganito talaga? Anong pakiramdam niyo talaga sa nagiging journey niyo ngayon? Ako syempre, nabigla po ako nung una kasi hindi ko talaga in-expect na maraming i-open na door sa akin yung Bukyan ng Section E. And, ayun, pero yung mindset ko kasi parang hindi ko iniisip na, wow, sikat na ako, ganyan. Parang mas nakikita ko lang siya na opportunity para, alam mo yun, para magkaroon ako ng
parang nakikilala po ako ng tao, mas marami pong nagmamahal sa akin, and mas maraming sumusuporta sa akin, lalo na po nung mga nagmo-mall show po kami this past few weeks. Parang nako-compare ko siya nung nagmo-mall show ako, nung nagsisimula ako, and sobrang nakita ko po talaga yung difference, and sobrang hanggang ngayon, parang natouch pa din ako kasi hindi ako makapaniwala na pumupunta yung mga tao, kahit malayo sila, pinupuntahan nila kami, kahit nandun sila sa last mall show namin, pupunta sila ulit para lang makita kami. Hanggang ngayon, nandun pa rin po, para pa rin ako para pa rin ako lumilipad or nananaginip, ganun po. Ako naman, talagang super grateful ako na lahat nangyayari ngayon sa work and sa buhay ko ngayon, and super grateful ako sa lahat ng nagsusupport sa akin, in my journey. It's really been talagang di ko in-expect lahat ito mangyayari, kahit yung success ng Mutya and everything, pero we owe that all to the fans really, kasi we not only want to do good work for ourselves but also for the people that support us and that look up to us. And bilang isang artista, it's important din na we set a good example and become good leaders for these people that support us, and overall just really give them a good performance which they deserve. And yun nga, just being super grateful talaga ako po na for everything. Minsan nga nakakaiyak din, but yun. Talaga, naiiyak ka. Last na lang. Ay, natanong na pala kanina kung nabigyan mo na ng flowers yan. Okay lang. Thank you. Thank you po. Thank you. That was Miss Anna Pingol of Pika Pika. Up next, we have... Hello po, ayun. Nice meeting you. And congratulations po ulit para sa inyong upcoming movie. First of all po, out of curiosity, saan po kaya yung possible venue or lugar para i-shoot po yung movie? Inocular pa namin, pero we want majority of it outside Metro Manila talaga para ma-capture namin yung rustic visuals. Ayun, for Ashtin, nabanggit na kasi ni Andres kanina na yung character niya as Rafi is may similarities sa personality niya. Ikaw, ano yung sa tingin mo similarities mo kay Luna? And at the same time, pwede ka bang magbigay ng something info about Luna without even spoiling too much? Ako sa totoo lang, parang sabi ko, nung binasa ko po yung script, sabi ko, parang mas may hirapan ako dito kumpara kay JJ. Kasi sobrang lapit talaga ng personality ko kay JJ. And si Luna kasi independent siya, ayaw niya ng tulong, hindi siya naniniwala sa love, and confident siya, leader type siya. Kabaliktaran ko lahat yun. So parang sabi ko, hala, so mas challenge ako dito. And ayun, buti na lang, buti na lang nag-workshop din kami. And ayun, parang ngayon, yung kaba ko before na, nung una kong binasa yung script, parang napunta na sa excitement. Ayun, for direct lang po. Yung OST or theme po kasi for the movie is Minamahal by Earl Agustin. Curious lang po, is there any deeper reason bakit po yun yung song na pinili nyo as OST for the movie? Ang pumili ng song ay si Boss Vic mismo. So siguro naghahanap lang talaga siya ng kanta na makaka-capture yung vibe ng movie, including yung lyrics. And nung pinili naman niya yun, kinonsult din naman niya ako and even si Ada. And we all loved it. Yun. Si Boss Vic nakakaalam bakit ito pinili. Pero para sa akin, bagay siya. Akala ko po kayo direct, sorry po. But it was nice knowing po na yung song po na yun yung pinili nyo. Kasi aside po sa same na title is parang related po somehow yung lyrics sa from base sa teaser na nilabas. And lastly po for Ash Dress, kung i-describe nyo into one word yung movie, based sa nabasa nyo sa script, what would it be and why po? 4 words. Sure. Siguro, real life relationship situations. Bakit po kaya? Kasi, ayun, tulad nung sinabi ni Derek kanina, yun talaga yung mostly nagiging, parang na-encounter ng mga nasa relationship, yung problem na yun. Yun, di ba, nung binabasa ko sa yung script, tapos minessage mo ko sa Instagram, parang sabi mo, napaka-totoo ng scenes. Sobrang totoo ng
problema, sobrang totoo ng mga nararamdaman ng mga characters. Yeah, ako din sabihin ko din na realistic kasi yung mga eksena kasi parang yung mga viewers makaka-relate sila sa mga nangyayari sa eksena kasi super real and it's not a larger than life type of setting and film kaya realistic. Yeah, well, we're excited to see the realistic na sinasabi niyo sa movie. So, congratulations po. Thank you po. Thank you. Thank you. That was IC Marie Castulo of Pulp Magazine. And that concludes your Q&A. Congratulations once again to our Team Minamahal. And thank you so much for all your questions. Pero before natin i-ask ng ating director and cast to invite everyone for the film, naka-curious kami kung anong dala-dala mo kanina, Ashtin, pagbalik mo May gusto dito. lang ako ibigay kay Andres. May ganun pa ano? Ano to? Wala lang, tingnan mo lang. What? Wow. Oh, diba? Tapos tingnan mo yung likod. Oh, diba? May name. Terno pala kayo. Oo. Kaya pala. Parang magic. Yung emoji na rose. Sakto-sakto, pag-picture ka later with that. Pero ngayon muna, let's ask both of you muna, asking si Direk. Please invite everyone, say your thank yous. Let's start with Ashtin. Ayun po, maraming salamat po sa alam niyo po yung para ma-promote din po yung movie. And ayun po, maraming salamat po and sana po makauwi po tayo dito sa lahat. Yun nga, maraming salamat sa inyo lahat for being here today. Kahit umuulan and bumabaha sa Manila. Thank you guys so much for taking your time and your effort talaga for coming here. And yun nga, abangan nyo na lang sa September 24, Minamahal, isang daan bulaklak para kay Luna. Cinemas nationwide. Next! Ano yung bago pa ako? Ayun, maraming salamat sa pagpunta at sa mga questions nyo. Ayun, dahil sabi ni Andres, September 24 na po ito mag-showing only in cinemas nationwide. And malay nyo, sa ibang bansa din, di ba? Pero ang isang date na kailangan pang tandaan, especially ng mga viewers online, is August 15, which is yung Viva Arcada sa ano din, sa Araneta. Oo, kasi meron din kaming surprise announcement doon sa August 15 na yun. Ayun lamang po. Salamat. Excited na sa mga dates ayan, August 15 and September 24. Ngayon naman, sayang naman ang pag-gift, kaya kailangan may photo off. So dalawa muna kayo, Ashtin Olviga and Andres Mulak, together with the gift. Please be at the center. Ayan. Pairing na makikita na natin sa big screen sa wakas. Alright. There you have it. Alright, this time, Direk. Ayan. Nag-picture pa pala si Direk. Ayun naman pala. Okay, with Direk Jason Paul Laksamana. All together. Yan, hawakan ko muna ito. Okay. Take a photo. Center. Ayan. Thank you so much, everybody, for being hopefully to all our media friends, content creators, and special guests. We can feel all the love and excitement surrounding this film. And, of course, we know na mas lalo pa nating mamahalin sina Ashtin Olviga and Andres Mulak in their first big screen pairing brought to life by the brilliance of Direk Jason Paul Laksamana. Again, meron po tayong kaabang-abang na makikitang exciting gift from the 13 na po yan sa Smart Araneta Coliseum together with the other Viva stars. The biggest FanCon event of the year, Viva One, Viva Arcada, happening this August 15 at the Smart Araneta Coliseum. Magkita-kita po tayo sa lahat. And of course, September 24 na po mapapanood natin ang Minamahal, 100 Bulaklak para kay Luna, written and directed by Direk Jason Paul Laksamana, starring of course, Ashtin Olviga and Andres Mulak. Thank you so much once again, everyone. Please do follow us on all social media platforms for all updates. This time, before we end, can you join me here? We will watch all together once again the teaser of Minamahal, 100 Bulaklak para kay Luna.
Rafi. There you have it once again.